Okay mga bossing, mayroon nag-request na kung pwede nga ba yung 2 ports lang. So, palagay ko pwede naman 2 ports kasi gaya nito ginawa ko ngayon. Base sa request ay kinonekta ko to sa antenna number 13, tapos antenna number 0. So, ito yung 4G, ito yung 5G antenna. So, magme-merge sila dalawa, no? So kung 4G, 4G full bars din, maski paano konti ng speed ng 4G, mga possible na 30 Mbps yung 4G hanggang 50 Mbps. So okay, depende pa rin sa location po. So okay, ikabit ko na po itong dalawang PCB antenna sa H153-381. Testing natin later. Okay mga bossing, testing na itong ni-request na 2 ports lang. So nakantabay na po yung mismo 4x4 MIMO, pero kinuha ko na siyang 2 ports na lang, no? So nakantabay yung mismong dalawang kable na yan. So punta tayo sa dashboard, check natin yung signal status, advance, tapos system, device information. So 0 dB, tapos 5G SINR niya 13, o naging negative 1 yung 5G, 4G SINR niya. So 1 dB, so tapos 13. So speed test tayo. So, yung pagka-modified natin kanina, no, naka-soldered para ma-extend lang yung mismong internal antenna niya. So, actually medyo maulan sa labas, kaya medyo unstable yata ngayon. So, sa tulong ng outdoor antenna, pwede mapa-stable. So, ayan. 164. Tapos yung upload. Ayan, nasa 1 Mbps. So tandaan nyo po maigi, 164 tapos 1 Mbps na upload. So ikabit natin yung outdoor antenna. So ito, so kabit natin to. Palagay ko ito yung 13, antenna number 13. So ayan. Oops, sorry, medyo bumibigat yung kable. Okay, tignan na din natin signal parameters niya. So kanina negative 1, no? So refresh. Yan, 4G parameters niya ay na 5G, 4G SINR niya ay 12, tapos yung 5G naging 20. So walang hocus pocus, kinakailangan talaga may outdoor antenna tayo. So kanina negative 1 dB, tapos ito nasa 10 yata, no? So pwede balikan yung video natin na yan. So naka outdoor. So ayan, 164. So ayan. At later on, testing natin yung 4G signal. So pupunta tayo sa developer option. So para bang makikita natin yung para bang network locking or band locking. So okay, so malaking improvement. So punta tayo sa settings nito. So advanced, tapos system settings. Ito sinasabi natin, developer options. Login tayo. So pinaka default niya ay so ayan. Tapos na-change natin yung password, no?
So, ilalak natin siya sa 4G, pero pakita ko muna itong, nasaan ba yung band locking? Ito ba yung selection? So, no lock, no? So, may band lock, tapos sa 5G, band lock. Pero mas okay sa akin yung naka-automatic na lang. So, punta tayo sa network mode. So, 5G NSA siya, no? So, ilalak natin siya sa 4G. So, mag-speed test tayo gamit ng 4G. So, punta tayo sa paano ilalago to? Home, tapos okay, 4G na siya. So, then signal status niya kaya so 13 dB pa rin. So, i-band, okay, B1 tapos P41 tapos 3CA siya. So, okay. So, okay, speed test tayo po gamit ang 4G. Naka-input yung outdoor antenna. Then later on, tatanggalin natin outdoor antenna. So, yan, normal lang to. Nasa 34, 35, 37 or pwede pumalo siya ng 50 Mbps kapag 4G. So, sa sama ng panahon ngayon ay maulan. Hanggang dyan na lang muna siya. So, later on, tanggalin natin outdoor antenna. So, yan. Malapit na matapos yung 4G na mayroong outdoor. So, tanggalin natin outdoor antenna. So, tandaan niyo po yan. So, tanggalin natin itong antenna. So, okay, tanggal na siya. So, tingnan natin sa status niya. So, naging 0 dB. So, okay, speed test tayo. So, naka 4G pa rin, no? So, ayan, 4G, pumapalo siya ng kapag walang outdoor, nasa 11 or 10 Mbps. So, for so good, maski wala outdoor, okay na rin yan para sa akin nasa 16 Mbps. Pero mukhang nasanay na tayo sa higher speed, no? So, sa upload, mukhang walang paro yung upload, no? Ayan, nasa 0. Okay, maraming salamat sa inyong panonood. So, basically, tipid na rin tong 2 ports na to. Pero mas maganda kung 4 ports para sa 4x4 hybrid MIMO. So, okay, maging 6 ports para kompleto na yung ports na base sa PCB antennas na nasa loob nito. So, okay, maraming salamat sa inyong panonood. Muli si Mr. Ramos sa aking YouTube account, tapos si Ronnie Valdez sa Facebook account ko. Paalam po. Maraming salamat po.